Gago ka pala eh. Saan ka naman kayo nakakita? Principal suspect sa howling ng shabu. Pagkatapos, kukunan yung mugshot, walang pangalan. Tapos, iba-blur niyo yung mukha. Anong klase katarantaduhan yan, Ben Orabalos? Ha? Tapos, sasabihin mo ngayon, bawal na sa pulis magsalita dahil ikaw lang magsasalita. Gago ka pala eh. May balita na halos walang respeto sa kanya lahat ng mga taga-PIDEA. No? Kaya, sumusunod lang para lang mapagbigyan. Kasi nga, nag-appoint sa kanya ay yung presidente natin ngayon. Pero, pangalawa, kasalanan din ni Mr. De La Rosa, ni Senator De La Rosa, bakit niya pinayagan yun? No? Hindi naman niya prosecutorial body in aid of legislation. Why do you have to character assassinate a supposed to be tawag nito, whistleblower? Ang tanong lang naman kahapon, simple. Totoo ba na itong mga nilabas na dokumento sa media, sa una-una kay Maharlika at sa iba pa, no? Totoo bang dokumento ito? Ang magpapatotoo niyan kung sino yung nakalagda. Sino ba yung nakalagda ron? Ang nakapirma ay si Jonathan Jojo Morales. Tinanong siya, ikaw ba ang nakapirma rito? Di ibig sabihin, totoo yung dokumento, hindi pwedeng sabihin peke. Kasi paano mo sasabihin peke kung sinasabi ng PIDEA, wala kaming ganyan dokumento. Ba't mo sasabihin peke? Wala pala kayong ganyan dokumento. Yung katanga-tanga mo sumagot, di ba? Kaya, pero ako, mas concerned ako doon sa doon sa totoo ba. Ngayon, hanggang ngayon wala sagot ang presidente. Napakalaki ng akusasyon na yun. No? Napakalaki ng paratang na yun. Hanggat hindi ko maintindihan. Ang daming dapat ipaliwanag eh. Sasabihin niya, hindi, nagpa-drug test na ako. Saan ka ba nakakita ng drug test 2 minuto? Parang nasira ulo tayo niyan. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Ang drug testing, pinakamahina dyan, 3 oras sa 4 na oras. Tawag yan. Ayaw naman niya. So kung ayaw niya, hindi mo masisi ngayon ng tao, mag-isip. Siguro nga, yun ang mahirap. When everybody is in doubt whether your president is indeed a junkie, ang ibig sabihin ng junkie, bangag, addict, no? O gumagamit ng bawal na gamot. Yan how do you lead? How do you expect people to respect you? Kung sa likod ng katotohanan, nandun sa likod mo, yung shadow na, anong tawag nito? Adik ka, ayon sa dokumento, hindi po sa akin nanggagaling yun, no? Lalo na kung, ako kasi nakakita ko yung mga litrato eh, kaya medyo, ang gusto kong malaman, kung ito'y patutunayan. Ngayon, pagka nilabas na yan sa publiko, siguro dapat may labas na yan sa Mayo, Asete, kung sino man yung may hawak niyan, at sabihin, ito ho yun. Pagka yan ay pinatutuhanan na, maniniwala na ako. Sa ngayon, medyo, ang paniwala ko lang, walang fake documents, no? Malinaw na ho yan. Dahil yun ang napatunayan kahapon. Hindi fake yung documents, hindi artificial intelligence generated, AI generated. So, ang balita ko may lalabas pang 2 na will corroborate the statements made by Jojo Morales. Siguro magandang kung matutuloy yan, no? Pero anong tawag nito? Ako, gusto ko lang samantalahin pagkakataon na ito, Admar, no? Na sabihin kung sino man yung naglabas niyan. Bagamat yan ay kasalanan, no? Kasi bawal yan yung maglabas ng confidential eh. Pero sa publiko, sa ordinaryong tao, katulad natin, yun ang hero, no? Yun ang hero. Kasi di natin malalaman yan kung hindi niya nilabas, no? Kaya
At saka isa pang point, MJ, Bisaya man ka, MJ, no? Kabalo man ka ng Binisaya. Yes, sir. Gamay, gamay. Dati-dati, masama pakinggan ng bangag eh, di ba? Napaka, ako niyan, pag sinabing bangag, parang, wow, addict siguro yan, o what? Pero kahapon, nagkaroon na silbi yung bangag. Doon sa public hearing, kuwan ba, kanang, dili pa itong bangag sa passenger, no? Nga ninggawas dito, abigyo ko mo ito nga, kwanto ka ng dokumento to. Pero tungod atong bangag, no? Katong bangag, lungag ba? Nagmarka yun, asa tong marka sa kanang passenger bitaw, sa folder. Gikan yun sulod, di pwedeng asam na maimukwan. Sa file na siya gikan. So, Sir Jay, may nalang jud na ibangag. May na lang kayo na ibangag, kay guwapay bangag, probida. Di kita di kita, kanang bangag importante na sa tanang butang, no? Sir Sa Jay. Binisaya. Opo. Mayong gabi eh. Uy, good evening, sir. Ayan. Sir, dito tayo sa ano naman, last Sunday na naudlot na maisog rally. Meron na bang ano talaga? Ito ay malino na undeclared martial law? Alam mo, kwan yan overzealous. I'd like to think na overzealous lang yung mayor, si Mayor Juan, no? Francis Juan ng ng pangalan nito. Bastos Bulacan, Bastos Bulacan. Bustos Bulacan, no? Pero at least unang-una tingin ko umasenso na eh. Yang pinapakita nyo, van, anong tawag yan? Parang traktor. Mula sa photon van, naging traktor na ngayon, pang 40-footer van. Sensado na yung mga palusot ng gobyerno. Pangalawa, yung mga pulis, ito, kanyan na anong tawag nito, siguro mag-isip-isip yung mga iba pang mga mayor at pulis. Kasi pagka pinailan kayo ng kaso, tapos na yung panunungkulan ni Marcos, 6 years, no? Kung sakali abutin siya ng 6 years. Yung kaso ninyo tuloy-tuloy pa, no? Pangalawa, pagka nagkaroon kayo ng kaso sa ombudsman or sa NAPOLCOMS, in the case of the police, pag wala kayong clearance, hindi kayo makakapag-retire. No? Magre-retire kayo, ni isang kusing wala kayong matatanggap. Opo. Mukhang may nakakaisip sa iyo. May nakahisgot. Sige, May Sir nag-iisip Jay, sa'yo padayon. ngayon, Kuya Jay. Walang I am of the information na they're going to file very soon cases before the ombudsman and for the other officers na sumagka doon sa rally at saka sa mga pulis sa NAPOLCOM at saka sa ombudsman ng civil service. Kasi hindi natin pwedeng palampasin yung mga ganyang pang-abuso. Imagine mo, hindi lang yung mga papunta sa rally ang kanilang sinagkaan, no? Pati yung mga nakatira doon sa barangay poblasyon kasi sinaral na yung mga ingress tsaka egress eh. So, magsilbi sana itong leksyon, no? Na ayaw naman natin na masuspende, yung ma-disqualify sa susunod na alala nitong mga mayor, gobernador na tatakbo. Simply because gusto nilang sumipsip, no? O magpapogi sa presidente o sa first lady o kung sino man yung kanilang kinikilalang amo na bagamat ang amo nila dapat ang taong bayan. So, yan. We will await for that development. Ako nga lang, ang naalala ko bigla nung ginagawa yan, Admar, no? Yung the late senator na naging chief of staff noon, si Biazon, si General Pong Biazon. Kahit na nung nabubuhay pa si Presidente Marcos, nung ako'y isang active pa noon sa pamamahayag, ang sabi niya, ang posisyon niya kasi noon, let the people talk, no? Kung magrarally, bayaan mo magrally yan.
kung magbatikos ba yung batikos yan, kaysa mamundok yan, kaysa maging kalaban ng gobyerno, no? Kasi ano ba ang purpose ng maisog rally to defend the flag? Transparency, accountability, responsibility. Wala namang humingi ng revolusyon doon. Ito'y malayang paghahayag ng saloobin ng mamamayan na hindi kontento sa sistema at pamamalakad ng lipunan at gobyerno. So, hindi ko maintindihan bakit sasagkaan mo, no? Kung matino ka, may utak kang mayor ka, ha? Hindi ka mukhang baboy, no? Hindi mo gagawin yun, no? Sayang batang-bata pa ganun ang ginawa ni Mayor Juan, no? Opo. Binaboy niya yung sarili niya ron. Pero nakikita mo rin ba na merong mas malaki na nagpupush nito na hindi matuloy at nagamit lang Oo, itong mga lokal? malinaw yan, Admar. Malinaw naman lahat ng mga intelligence report ang nagsasabi, destruction came from above. Ano ba yung came from above? In the case of the mayor, sino ba mas mataas sa mayor? Ang gobernador. Kung ang gobernador naman ay sino ba nagutos na mas mataas sa gobernador? Dapat yan, taong bayan, pero in the hierarchy of administrative DILG. Sino ba namumuno sa DILG? Si Benhur Abalos. Tapos sino bang boss ni Benhur Abalos? Di si Ferdinand Marcos. Sino bang boss ni Ferdinand Marcos? Ang balita, si Lisa Marcos, ang kanyang boss. Yun ang suma total noon. Mhm. And ito ba ay halimbawa kung sa susunod na meron pang mga schedule itong Maisog Rally, kung mangyayari ito ulit, Sir Jay, ano kaya ang posibleng maging senaryo nito? Bad shot sa taong bayan? Itong mga halata? Kasi sino ba ang tututol dito sa ganitong peace rally? Wala naman siguro tayong ibang alam kung sino yung possible na magiging mag-o-oppose niyan. Alam mo, nung naano nga ako dahil yung may mga galing pa ng Quezon, may mga galing Marinduque pa ng Ilocos, may galing ng Nueva Vizcaya na papunta na doon sa area, no? Tapos hindi natuloy. Ang mga immediate na knee-jerk reaction na, sige, kung ayaw nila dyan sa Bulacan, diretso na tayo doon sa Mindiola or sa kung saan man, no? Yun ang yan ang medyo na dapat sigurong pag-isipan ng mga overzealous na nagre-react na hindi ko alam kung bakit sila maligalig dun sa reaction nila kung peaceful rally. Noong nagrarally yung mga pulahan hindi naman nila sinasagka ng ganyan, di ba? Nagkaroon ng rally ang pulahan kanina sa sa US Embassy, nakalusot pa rin. Di ba? Natuloy pa rin. Member sila ng bagong unity team No. Di ba? Sila yung hinaharap ni speaker. Binibigyan ng audience, pinamiminindal. Iba na ang takbo ng gobyernong ito na imbis na yung kalaban na pumaslang na mahigit 50,000 Pilipino sa mahigit 50 taong kanilang pagtatangka na agawin ng kapangyarihan ng gobyerno, ngayon, they are now being coddled by this present dispensation. What an unfortunate event. No? Opo. Sir Jay, balikan ko lang yung unang naging topic ko, yung sa mainstream media. Meron namang kumuha doon sa istorya, pero hindi nabanggit yung pangalan ng Pangulo, yung pangalan ni Maharlika, at Pine-check ko lahat Wala akong nakitang kahit man lang sinabi na straight news lang na for the agent testified before Senate at sinasabing
nakita niya yung mga litrato ayon sa kanyang confidential agent ng isang nangangalang Bongbong Marcos, aka Bonget. Yun, yung mga ganun, wala. Mhm. And Ang ilabas lang nila na ng ilan, but social media, hindi sa mainstream media. Yung ano lang, yung item, parang look back na ini-implicate si anong tawag nito, si former executive secretary, ang pangalan ito, Paquito Ochoa, mhm. at si former PIDEA chief Kakda, no? Sa pagpigil, no? Doon sa ano tawag nito, sa possible raid doon sa ano tawag ito, condominium sa Makati. Opo. Yun lang. Pero other than that, yung nangyari kahapon, wala. Kung Pero kung meron man, matatanda natin, last administration, basta patungkol kay negative, patungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, abay sunod-sunod agad yung mga balita. Pero ngayon, wala na yata yung son of the dictator. Wala na yata tayong ganyan mga naririnig ngayon at nababalitaan. nakakatuwa nga isipin nung wala pang eleksyon, no? Campaign pa lang at saka bago mag-campaign period, abay lahat yan, yung mga mainstream media na yan, we're all harping invectives on the sitting president now. Lahat ng yung sinasabi mo, anak ng magnanakaw, anak ng mamamatay tao, binanggit na lahat yan against Bongbong. Di ba nga, pati dyan yung mga anchors nga, may mga pa-ismid-ismid pang gano'n yung mga anchors. Bongbong, gano'n, yung BPM, yung wala. Ngayon, Sus Mariosep, para silang wala kaming alam. Wala. Wala kami nakikita, wala kami naririnig. Wala silang bulag, pipi, bingi. Tanga, bobo, lahat pwede mo na sabihin nakakahiya, no? Nakakahiya na tapos for them to call themselves journalists, no? Tapos sabihin pala, nanalo kami ng award sa New York Television Festival, Peabody Awards, kung ano-ano pang mga 10 perang awards. Tapos ipagmamalaki nyo, awardee kayo, journalist. Tapos isang malaking istorya implicating the President of the Republic of the Philippines na nagkukuking, nagdodroga, wala kayong coverage, not even a single line. Yun ang tinatawag na, anong tawag nito sa online na bullshit. Di ba? Oo. At nung nakapanaim din namin ang si ex-PDEA agent Jonathan Morales, meron daw isang media rin na nagtanong sa kanya, pero hindi pa ito kaugnay doon sa PIDEA leaks, no? Napagkukwentuhan kaugnay dito sa Batangas Drug Hall, and natanong ata siya na meron ka bang sa panahon mo sa PIDEA, meron bang mga politiko, di ba? At meron bang pinakamatas na posisyon? At nabanggit niya yung presidente. After nun, nung i-intervene ulit, parang pinagsabihan na wag nang isama yung pangalan, no, ng mga personalidad na nabanggit niya. So, meron talagang, kumbaga, chilling effect yung nangyayari. Malinaw naman yung in fairness naman kay Jojo, no? Anong tawag nito? Ang sinabi nga niya, tinatanong niya yung informant, tinitipan niya ginukunan niya ng sworn statement ito, sino ito? Ayan si Bongbong Marcos. Itatype niya, Bongbong Marcos. Ano pang tawag sa kanya? Bonget. Itatype na Bonget. Hindi naman siya nagsasabing hindi naman sinabi ron si Ferdinand Marcos Jr. yan, no? Ang sabi ng informant, si Bongbong Marcos yan, alias Bonget, no? Tawag din Bonget, no? Itong isa, sino ito? Si yung artista yan. Sino artista yan? Si Maricel Soriano, at tapos iba pang mga John Rose. So, anong tawag nito?
tama rin itong mamang ito si Mr. Morales Sabi niya, pangalan ko yung nilabas na dokumento nang galing sa loob. Alangan hindi ako mimik. Baka isipin ng tao ako naglabas yan. Wala naman sa akin yung file. Lahat ng file ko, inaiwan lahat sa inyo. Pagkatapos sasabihin nyo ngayon, ako na gano'n. Kaya, nung una galit pa yan sa mga, mga vlogger at saka kay Maharlika bakit di may employee? Kasi nga, sabi niya, wala naman ako nilalabas. Ngayon, nilabas na yan, di patutuhan ako, totoo yan. No? So, as far as the authenticity of the documents are concerned, authentic yan dahil walang pwedeng makapag-authenticate yan kundi yung mismo nakapirma. At inaamin niya na siya yung nakapirma. So, malinaw yung sinasabi ng PIDEA Director General na fake yan, AI generated yan at kung ano-ano pa, wala kaming file na ganyan, pwede mo ipasok dito sa kanan tenga mo, ilabas sa kaliwang tenga. Kunyari, hindi mo narinig si Mr. Lasso. Opo. Sir Jay, siguro minsan nyo na lang sa taong bayan, sa gitna po ng mga ganitong mga kontrobersya, pero meron still naungunang problema na kinakaharap ang ating mga kababayan. At batay nga sa mga lumalabas sa survey, yung pinakamalapit sa sikmura pa rin nila, yung Bigas pa rin. mas nais nila na matugunan ng pamahalaan at hindi yung pagtitrain para doon sa weapons of mass destruction. Iya nga ang nilalabas ng gobyerno through PCO, to Philippine Coast Guard, itong yung gera sa anong tawag ito, pagmamalabis ng China, unang-una, sabi nila resupply mission, ayungin ang layo ng Scarborough kung saan naganap yung pangkakanyon, no? Parang lumalabas tuloy, yan ang pag-iisip mo, parang nananadya tayo. Kung nananadya tayo, di natural, expect na yung tapos may kanyon sila ng tubig. Ba't di mo kanyunin ng tubig, no? So sa kanyon lang, sumisigaw na tayo. Pagkatapos nag-aamon tayo ng gera. Alam mo to, si Tariela, kinakailangan mag-isip-isip ng panibagong style. Pero lahat ng yan, ang isip-isip nga ng iba, ito'y diversion Diversion, para ang tao pag-usapan yung unang-una, wala hong nangaagaw sa West Philippine Sea. Walang bansang nangaagaw. Kasi tayo nag-imbento lang niyang West Philippine Sea. Ang pinag-aagawan ay yung mga bahura o shoals palaisla sa South China Sea. Yung pong West Philippine Sea, atin yan kasi tayo nag-imbento niyan Wala namang West Philippine Sea sa United Nations, sa mapa ng mundo, wala hong ganon. Pero yung inimbento natin na West Philippine Sea, wala hong nangaagaw niyan, tayo lang may-ari niyan. No? Siguro ganun na lang yung gawin natin para, kasi pag sinasabi ko kasi na there is no such animal as West Philippine Sea, may mga ibang nagre-react So sige, tanggapin natin merong West Philippine Sea na inimbento ang Pilipinas. At yan po ay atin talaga. Yung mga lumalabas pa social media yan wag na ho tayong magdebate yan. Ngayon, ang talagang problema ng tao ngayon, unang-una yung bigas. Tapos ang ka nakakita, yung Department of Agriculture naglabas ng storya, mag-aangkat ng 1,000 metric tons ng isda. Imagine, we are an archipelagic country, surrounded by bodies of water, sea, ilog, sapa, creek. Pagkatapos mag-aangkat tayo ng isda. Nag-i-export nga tayo ng isda Di ba? Tanong nyo sa Prabel, yung pag-aari ng Secretary of Agriculture. Anong tawag nito? Kina Mayor Toby Chanco, may-ari ng ilang barko na pangisda. Pagkatapos palalabas mo, mag-import. Parang pinagbibigyan mo na naman yung sinasabi lang mga smuggler o importer ng mga para makontrol na naman ang presyo. Ang pangit, no? Huwag niyong i-divert yung problema natin, pagkain, no?
Tapos yung taas, ang taas-taas ng singil sa kuryente. No? Yan, yung mga basic eh. Oh. Yung, imagine mo, sibuyas. Lahat yan. Karne. No? Oh. Manok. Lahat napaka-fundamental. Huwag niyong no amount of anong tawag nito, pagtatakip, no? Shabu, yung interview ni kay Katunying, no? Ni Lisa Araneta. Gumagawa sila ng mga storya, huwag niyong i-divert dahil ang tao pagdating ng alas 12 gutom yan. Pagdating ng alas 6 ng gabi gutom yan. Pagdating ng umaga pagkagising gutom yan. Hindi niyo pwedeng iwaksi sa kanila yung mga problemang yan, no? Tapos dagdagan pa itong ugod ng init at alinsangan. Talagang, alam mo, sa totoo lang, may manawagan lang dyan na mag-rally na dyan siguro sa gitna ng EDSA, baka mabigla sila sa dami ng Kasi, sige, mag-rally tayo dahil problema yung pagkain. Lahat yan. Sino bang hindi naman problema sa pagkain? Yun lang siguro mga congressman at saka senador na daan-daan libo ang kanilang sweldo at saka yung milyon-milyon yung kanilang allowance at mga komisyon at kung ano-ano pa. Pero yung ordinaryong tao, problema yan. Kahit sumusweldo pa yun ng 32,000, isang buwan, mamumroblema pa rin yan. Isipin mo, ano lang ang aabutin yan. Kahit sumuweldo ka, mangungupahan ka, Metro Manila ka nakatira, Opo. sasakay ka ng jeep, sasakay ka ng bus, sasakay ka ng taxi, ng grab. Lahat yan, kakain ka araw-araw. Mamamalengke ka. So, wag hunin yung pagtakpan. Harapin nyo. Sabi nga you cannot solve the problem if you do not accept that there is a problem. Ngayon, ako, ayaw ko pang pag-isipan kayo ng masama, kayong mga nasa gobyerno, dahil anong tawag nito, kaya ko pa. Pero pagka talagang hindi na siguro kayang, anong tawag nito, ang tawag niyan, isipin nyo, yung mga kalokohan ginagawa nyo, saan ka naman kayo nakakita? Principal suspect sa howling ng shabu. Pagkatapos, kukunan yung mugshot, walang pangalan. Tapos, iba-blur niyo yung mukha. Anong klase katarantaduhan yan, Ben Orabalos? Ha? Tapos, sasabihin mo ngayon, bawal na sa pulis magsalita dahil ikaw lang magsasalita. Gago ka pala eh.